Hindi pa rin mawala sa isipan ni Sanya ang kanyang nakita kanina. Hindi ito makapaniwala at akala niya ay panaginip lang ito. Kaya kanina pa nito kinukurot ang kanyang sarili. Buong akala nito'y mahal ni Almira si Yuan. Pero nagtaka ito kung bakit pumayag na halikan ng ibang lalaki. Dahil sa kakaisip ni Sanya ay hindi niya namalayang lumampas na palang jeep. Kaya malayo-layo tuloy ang kanyang nilakad. Kaya pawis na pawis ito dumating sa kanilang bahay. Nagulat pa si Mang Karding sa itsura niya kaya nginitaan na lang niya ito. Napahawak naman si Sanya sa kanyang dibdib nang makita ang asawa. Naalala naman niya ang kanyang nakita kanina. Ano tinitingin-tingin mo dyan? Inis na tanong ni Yuan dito kaya yumuko na lang si Sanya. Nagdadalawang isip ito kung sasabihin ba niyang kanyang nakita. Umiling ito't nilagpasan nitong asawa. Baka madamay pa ito sa gulo ng dalawa. Madami na siyang problemang iniisip, ayaw na nitong dumagdag pa. Linisin mo yung kwarto namin. Utos nito kay Sanya. Tumango lang ito't nagbihis muna bago pumunta sa kwarto ni Yuan. Pinulot niyang mga damit na nagkalat at nilagay ito sa labahan. Pinalitan din niyang bedsheet at pinunasan ng bintana. Pawis na pawis ito nang matapos niya ang paglilinis. Lalabas na sana ito nang pumasok si Almira. Magkasalubong ang kilay nito nang makita si Sanya. Bakit ka nandito? Matari na tanong nito. Pinalinis kasi ni Yuan ang kwarto niyo. Sagot nito. Umalis ka na. Tumango lang si Sanya. Bubuksan na sana nitong pintuan ng tawagin niya si Almira. Wait! Napalingon naman si Sanya dito. Umalis ka ba ngayon? Nagpunta sa mall? Tanong nito. Mabilis naman na umiling si Sanya. Natatakot itong umamin. Kilala niya si Almira. Talaga? Paniniguro ni Almira. Oo. Tipid na sagot nito. Fine, lumayas ka na. Ayaw katang nakikita. Lumabas na sa kwarto si Sanya at nagtungo ito sa kanyang kwarto. Napahawak ito sa kanyang dibdib dahil sa labis na kabang nararamdaman. Huminga ito ng malalim bago lumabas sa kanyang kwarto upang magluto. Pagkatapos nitong magluto tinawag niya si Almira at Yuan para kumain. Pero tumanggi ito dahil busog ito. Kaya si Mang Karding at Sanya na lang ang kumain. Dahil nasasayangan si Sanya sa pagkain ay inubos nitong kanyang niluto. Kaunti lang kasing kinain ni Mang Karding. Naghugas muna ito at nilinis ang kusina bago umakyat sa taas upang matulog. Medyo natagalan ito sa pagtulog dahil panay balik sa kanyang isipan ang nakita kanina. Kinabukasan patakbo itong tumakbo sa banyo dahil nasusuka ito. Nangihina na siya dahil halos maubos ng kanyang kinain kagabi. Nasuka na yata nito ang lahat. Tumayo ito, pinunasan ng kanyang bibig. Naghilamos na rin ito. Ang tako mo kasi Sanya, mahinang sabi nito sa kanyang sarili. Kahit medyo nanghihina pa ay kailangan niya magluto ng pagkain. Matapos ito magluto ay bumalik ito sa kanyang kwarto upang matulog. Nagising ito dahil sa malakas na katok. Napating siya sa oras at nagulat ito nang makitang tanghali na. Bumangon ito at binuksan ang pintuan. Bumungad sa kanya ang Almira na sobrang nagyayapos sa galit. Senyorita ka dito? Ngayon pa talagang gising mo? Linisin mong pool. Pupuntang mga kaibigan namin ni Yuan dito. Utos nito sa kanya, tinalikuran siya. Bumaba na ito't kumain muna bago gawin ang utos ni Almira. Sobrang init ng panahon kaya sobrang pinagpawisan siya habang naglilinis. Napatingin sa staircase at nakita niya si Almira na nakatingin sa kanya habang may hawak itong juice. Sigurado si Sanyang pinapahirapan na naman siya nito. Kilala na niya ito. Pwede namang mamaya pa niya iutos ito sa kanya pero ngayon talaga kung saan tirik na tirik ang araw. Malapit na matapos si Sanya sa paglilinis. Napatigil ito nang makaramdam ng hilo. Bakit ka tumigil? Narinig to sigaw ni Almira. Kaya pinagpatuloy na lang niya ito. Tinis niyang init ng panahon at pagkahilo. Nang matapos nitong kanyang ginawa ay pumunta ito sa kusina upang uminom ng tubig. Umpo muna ito sa kami na sahe ang ulo. Okay ka lang ma'am? Napatingin naman si Sanya kay Mang Karding na kapapasok lang. Medyo nainitan lang sa panahon Mang Karding. Ikaw kasing bata ka, pwede namang mamaya pa yung paglilinis mo sa pool. Magagalit pong dragon, sabi nito na kinatawa ni Mang Karding. Ang saya niyo yata, matari na wika ni Almira. Kapapasok lang nito, napatigil naman sa pagtawa si Mang Karding at yumuko ito sa kanaglakad paalis. Bakit ka nakaupo? May lilinisin ka doon sa kwarto namin. Pasensya na, tumayo ito sa kanagpunta sa kwarto ni Yuan na may dalang walis. Kahapon ay nilinis na niya ito pero ngayon ay parang bagyo na ito.
Madaming nagkalat sa sahig at mukhang sinasadya talaga ito. Napailing na lang si Sanya sa kaginawang trabaho upang matapos niya ito kaagad. Sobrang pagod na si Sanya nang matapos niya ito. Akala niya tapos na ito sa kakautos pero sa bawat natatapos ito sa inutos nito ay may panibago na naman. Kaya parang lantang gulay si Sanya sa sobrang pagod. Dumagdag pa na nagsidatingan ng mga kaibigan ni Almira. Kailangan pa niya itong pagsilbihan. Mukha na talaga siyang katulong. Muntik pang mabitawan ni Sanyang hawak na pulutan nang makitang lalaking katabi ni Almira. Bago ito sa grupo at itong lalaking nakita niyang humalik kay Almira sa may restaurant. "Anong tinutunga-tunganga mo dyan?" Sigaw ni Almira dito at kaya lumapit si Sanya at nilagay sa mesang pulutan. Wala pa si Yuan dito dahil hindi pa nakauwi. Umalis agad si Sanya nito. Sariwa sa isipan niya nangyari noon. Madaling araw na nakatulog si Sanya dahil sa mga inuutos ni Almira. Kung hindi pa umuwi ang mga kaibigan nito ay hindi pa ito makakapagpahinga. Kaya tanghali na itong nagising kaya paniandabong ni Almira dahil nagugutom na ito. Umalis ito ng bahay na magkasalubong ang kilay. May pictorial pa kasi ito kaya nagmamadali din. "Ito na ang kape mo." Nilagay ni Sanya ang kape sa may mesa. Hindi man lang siya nito tiningnan at nasa laptop ang buong atensyon. "Yuan." Kinakabahang tawag ni Sanyang, nagdadalawang isip itong sabihin nitong nalalaman. Lagi kasi nitong inaiisip lalo na noong nakita na naman niya kagabi nung wala pa si Yuan. Kailangan na niya itong sabihin upang gumana ang kanyang pakiramdam. "Ano, may sasabihin ka ba?" Mariin na saan nito. "Kasi, bilisan mo. Kung wala kang sasabihin, umalis ka na. May ginagawa ako." "Kasi nakita ko noong nakarang araw si Almira, hinalikan ng lalaki." May hinang sabi nito. "Punyeta!" Napasinghap si Sanya nang itapon ni Yuan ang laptop nito. "Anong sabi mo?" Tumayo ito tiningnan si Sanya. Halata sa mga mata nito ang labis na galit. "Sa mall, nakita ko siyang hinalikan ng lalaki. Yung nandito kagabi, aray!" Daing ni Sanya na mahigpit siyang hinawakan ni Yuan. "Sinisiraan mo bang girlfriend ko? Akala mo maniniwala ako?" Mariing sabi nito. Panay naman ang iling ni Sanya. Maluha-luha na ito dahil sa sakit ng pagkakahawak. Nagsisi tuloy siya kung bakit niya ito sinabi. Naawa din kasi siya sa asawa na niloloko ng nobya. Nagsasabi ako ng totoo," giit ni Sanya. Pero mas lalo pa nitong hinigpitan ni Yuan ang pagkakahawak kay Sanya. "Sa palagay mo maniniwala ako sa'yo? Come on! Sino ka sa palagay mo, ha?" Tinulak siya nito. Mabuti na lang at nakabalanse siya sa kanyang sarili at hindi siya nito natumba. "Umalis ka na sa harapan ko at baka masaktan pa kita," banta nito kay Sanya. Nanginginig man ay nagmamadaling umalis si Sanya. Nagpunta ito sa kanyang kwarto at doon umiyak. "Ikaw naman kasi," sisi nito sa kanyang sarili. "Sana hindi ka na lang nangialam." Pinunasan itong kanyang luha at napatingin ito sa kanyang brasong namumula. "Kaya mo pa to, Sanya?" Pampalakas loob niya sa kanyang sarili. Tumayo ito't nagpunta sa banyo upang maghilamos. "Ang pangit mo na, Sanya," nakasimangot niyang sabi habang tiningnan ang sarili sa salamin. Bumaba na ito't ginawa ang kanyang trabaho na maglinis, maliban kung saan nandun si Yuan. Natatakot pa siya na baka saktan na naman siya nito dahil sa isip nitong sinisiraan niyang nobya. Buong araw iniiwasan ni Sanya si Yuan kung saan nandun ng asawa ay hindi siya pumupunta doon. Hanggang 1 linggo ang lumipas. Panay pa rin ang utos ni Almira sa kanya. Utos na walang katapusan. Kaya araw-araw pagod si Sanya basta walang trabaho o lakad dito. Kaya nagpapasalamat ito ngayon dahil maagang umalis. Kaya mapupuntahan niya ang kanyang ama. Pagpasok niya sa ospital ay nakasalubong niya si Javier. Mukhang katatapos lang na nag-duty nito at pauwi na. "What's up, Binibini?" Nakangising sabi nito. Inirapan naman ito ni Sanya. "Mukha kang zombie," tukso niya dito. Kasi naman wala pa akong tulog." "Pero gwapo pa rin, di ba?" Inakbayan nito si Sanya. "Umuwi ka na't matulog." Inalis ni Sanyang kamay na nakakbay dito sa kanya. "Samahan mo na kita, di ba may gwapo ka ng bodyguard?" "Bahala ka dyan, dadalawin ko si nanay at si tatay." Naglakad na ito habang si Javier ay nakasunod naman sa kanya. "Gusto ko ring makita si na tita," sabi nito. Sumakay sila sa elevator at pinindot ni Sanya kung aling floor. Paglabas nila naglakad pa ito hanggang sa huminto sila sa isa sa mga private room sa ospital. Dahan-dahan binuksan itong pinto ni Sanya at doon nakitang inang natutulog. Sinanyasan niya si Javier na huwag mag-ingay
dahil natutulog ang ina. Dahan-dahan silang pumasok. Naawa naman si Sanya sa kanyang ina. Ilang buwan na itong nahalos ang ospital ng tirahan dahil nandoon ang ama. Kung hindi lang sana siya kasal ay sasamahan niya ito at hindi ito mag-iisa. Don't worry, Tito is doing good. Baka bukas gigising na yan. Paano mo nasabi? Tiningnan nito si Javier. Nagtanong din ako sa doktor na naka-assign kay Tito. Sinabi naman niya na mas bumubuti ng araw to. Lagi ko ring pinatutulungan si tita sa nurse dito. Minsan sinasamahan ko si tita dito kapag pahinga ko. Wika nito. Nagulat si Javier nang bigla siyang yakapin ni Sanya. Thank you, Javier. Hindi mapigilan ang labis na saya ni Sanya. Malaking bagay nito para sa kanya, lalo na yung ina niya ay mag-isa lang nagbabantay. Masaya siya dahil sinamahan nito ang ina, kahit papaano hindi mag-iisang ina. Sorry, sabi nito tumiwalay sa pagkakayakap ng matauhan nito sa kanyang ginawa. It's okay, pamilya ko na rin kayo. Baka nakalimutan mo, ginagawan din ako ni tita ng baon noon. Gusto na kaya kong ampunin ni tita dahil lagi akong kumakain sa inyo at cute ako kesa sayo. Natatawang sabi nito. Napangiti naman si Sanya nang maalala ito. Sabihin mo patay gutom ka noon, kaya ang taba mo. Uy, nakaka-hurt yan. Kahit mataba ko ng bata ay gwapo pa rin. Natawa si Sanya dahil dito. Sanya anak, nang marinig ang boses ng ina, nagising tuloy namin kayo. Napalingon naman si Sanya. Hindi naman, sana ginising mo ko. Bihira ka pa namang bumisita dito. Parang itong si Potpot ng anak ko. Madalas kasi dito. Potpot? Natatawang sabi ni Sanya. Tita naman, gawin mo namang Javier. Nakakahiya sa makakarinig. Lalo na kapag may chicks na nurse. Napakamot ito sa kanyang batok habang si Sanya ipigil ang kanyang tawa dahil dito. Ito kasing palayaw ni Javier nung bata pa siya. Naku, hindi ako sanay sa Javier. Alam mo naman na mas gusto kitang tawaging Potpot. Kahit lumaki ka na, ikaw pa rin yung Potpot na nakilala ko. Doon na hindi mapigilan ni Sanya ang kanyang tawa at nakahawak na ito sa kanyang tiyan dahil sumasakat ito sa kakatawa. Si Javier naman ay mapula ng muka, parang kamatis. Tumahimik ka dyan, Ting-Ting, sabi ni Javier. Natigil naman sa pagtawa si Sanya dahil sa sinabi nito tinampas si Javier sa braso. Ito kasing tawag sa kanya nung bata pa siya dahil sobrang payat at masakitin. Ang daya mo? Nakasimangot na sabi nito. Tama na yan, bibili muna ako ng pagkain, sabi ng ina ni Sanya. Ako na tita, mag-usap muna kayo ni Ting-Ting. Natatawang sabi nito. Hahampasin sana ito ni Sanya pero kumaripas na ng takbo. Napailing na lang si Sanya sabay harap sa kanyang ina at yakap ng mahigpit. Hindi naman ako makahinga niyan, Ting-Ting. Natatawang sabi nito. Nay naman, para itong batang gustong magtantrums. Joke lang, lumaki ng magandang Ting-Ting ko. Hinaplos nitong mukha na anak. Sanya, baka naman tawagin kitang Ting-Ting yan ulit. Tinan mo nga yung katawan mo, mas pumapayat ka. Nag-aalalang sabi nito sa anak. Kayo talaga, Nay, sexy lang itong anak mo. Sanya, seryoso ako. Alagaan mo naman ang sarili mo. Hindi ko nakakayanin kung pati ikaw magkakasakit. Baka mabaliw na ako. Hinawakan ni Sanya ang kamay ng ina. Huwag kayong mag-alala, Nay. Sa susunod na balik ko rito, tataba na ako. Tandaan niyo yan. Nginitian nito ang ina. Aasahan ko yan, anak, ha? Oo naman, Nay. Niyakap nito ulit ang ina. Ang kaninang luhang pinipigilan ay tumulo. Kaya agad niya itong pinunasan gamit ang kamay. Nag-usap pa silang mag-ina tungkol sa kalagayan ng ama. Nangangamusta din ito sa kanyang asawa. Tulad ng dati, puro kasinungalingan ang sinasabi ni Sanya. Natigil lang silang mag-usap na dumating si Javier, dalang biniling pagkain. Masaya nila itong pinagsaluhan. Ilang oras pa na natili si Sanya doon dahil sinulit niyang kapiling ang ina't ama. Panay naman nasar sa kanya ni Javier, kaya para tuloy silang aso't pusa. Tawang-tawa naman ang ina ni Sanya sa kanilang dalawa. Tulad ng dati pinasakay ni Javier si Sanya ng taxi at ito ang nagbayad. Hindi din ito nalimutan kunin ang number ng driver at picture ng plate number. Ayaw kasing pumayag ni Sanya na ihatid sa bahay. Nagpasalamat naman si Sanya sa kabaitan ng kaibigan. Kinawayan pa niya ito at umandar ng taxi. Nasa labas pa lang siya ay narinig na niyang malakas na tunog ng mga nabasag. Kinabahan na naman siya. Sigurado siyang kanyang asawa ito. Nanginig naman ulit ito sa takot. Hindi siya makagalaw sa kanyang kinatatayuan at sobrang laki ng kanyang pawis. Hindi alam ni Sanya kung bakit nagwala na naman ang kanyang asawa.
Nakita niya itong nagmamadaling umalis. Hindi na siya nagtaka nang pumasok siya sa loob ng bahay ay para itong binagyo. Maraming nagkalat sa sahig tulad ng mga nabasag na gamit. Nilagay ni Sanya ang kanyang gamit sa may sofa at tinali muna ang kanyang buhok bago ito nagsimulang maglinis. Naabutan niya si Mang Karding na naglilinis at sobrang pawis na pawis na. Naaawa ito sa kanya kaya tinulungan siya nito. Matapos nitong maglinis ay umupo ito sa may sofa at sumandal upang magpahinga dahil sa labis na pagod. Nakaramdam kasi ito ng pagkahilo. Ano po bang nangyari dito, ma'am? Nagalit na naman ba si sir? Tanong ni Mang Karding at tinabutan siya nito ng tubig. Salamat, Mang Karding. Kinuha niya tubig at agad na ininom. Hindi ko alam, Mang Karding. Nadatnan ko na lang si Yuan na nagwawala at ayun biglang umalis. Hindi naman ako nagtanong dahil nagtago ako sa may halamanan dahil sa takot. Mabuti na din yun, ma'am. Baka ikaw naman na mapagbunto na ng galit. Mas okay na magbasag siya ng gamit, sabi ni Mang Karding. Natatakot na din ako sa kanya, Mang Karding. Kaunting tunog lang ang nabasag, nanginginig na ako. Malungkot na sabi nito. Alam niyo, ma'am, mas mabuting hiwala niyo si sir. Aminin niyo lahat kay Don Chow. Payo nito sa kanya. Habang napaisip naman si Sanya sa sinabi nito, pero natatakot siyang magsabi ng totoo. Pahinga lang ako, Mang Karding. Pag-iisipan ko yung sinabi mo. Tumayo si Sanya. Napahawak naman ito agad sa sofa nang biglang umikot ang kanyang paningin. Okay ka lang, ma'am? Nag-aalalang tanong ni Mang Karding dito. Ngumiti lang si Sanya. Napagod lang siguro, Mang Karding. Pahinga na muna kayo, ma'am. Tumangol na si Sanya at agad nagtungo sa kanyang kwarto. Humiga siya agad sa kanyang kama dahil sa labis na pagod at nahihilo siya hanggang sa makatulog ito. Nagising siya dahil sa malakas na kalabog sa may baba. Bumangon ito at dahan-dahang lumabas sa kanyang kwarto upang tingnan ito. Nagulat siya nang makitang asawang nahihirapang tumayo. Sa tuwing tumatayo ito'y bumabagsak ito. May ilang gamit ding natumba sa paligid dito. Nilapitan ito ni Sanya at agad na tinulungang makatayo. Dinala niya ito sa kwarto. Sobrang laki ng pawis ni Sanya dahil mabigat ang asawa at nahihirapan itong dalhin sa kwarto. Pinalitan muna niya ito ng damit dahil amoy alak ito. Nagtataka si Sanya kung bakit hindi pa umuwi si Almira. Naisip tuloy ni Sanya na baka nag-away ang dalawa. Lumabas na ito sa kwarto ni Yuan at bumalik sa kanyang kwarto. Dahil hindi siya makatulog sa kakaisip kung anong nangyari ay bumaba siya at naghanap ng makakain. Nakakita siya ng ice cream kaya napangiti ito sa kakinain. Hindi na malayin Sanyang naubos niyang ice cream. Napailing na lang ito nang makitang lalagyan ng ice cream. Bumalik na ito sa kanyang kwarto upang matulog. Nagulat si Sanya nang bumaba siya at makitang asawang maagang umiinom. Parang malaking problema nito. Tinignan lang siya saglit nito saka bumalik ang paningin sa alak. Hindi na lang ito pinansin ni Sanya, tinayaan na lang niya ito saka nagtungo sa may kusina upang magluto. Niyaya nitong kumain matapos magluto pero hindi ito sumagot. Hinayaan niya na lang ito at sila ni Mang Karding ang kumain. Paulit-ulit ang ganong nangyayari. Umuwi si Yuan na sobrang lasing at si Sanya naman ay magdadala nito sa kanyang kwarto. Minsan tinutulungan siya ni Mang Karding. Hindi na rin umuwi si Almira. Ayaw namang magtanong ni Sanya dito. Baka mapagbuntunan lang siya na galit ni Yuan. Kilala niyang kanyang asawa, hindi naman siya sinasaktan o pinapansin ito. Kaya nagpapasalamat siya, kaya lang nilululong naman itong sarili sa alak. Hindi ito kumakain at panay lang ang inom. Nag-aalala si Sanya baka magkasakit ito. Mang Karding, umalis na ba si Yuan? Tanong ni Sanya dito habang nagdidilig ng halaman. Hindi kasi niya ito nakita kanina pang umaga. Kadalasan ay nakikita niya ito na may hawak na alak. Hindi pa yata, ma'am. Hindi naman nagpahatid sa akin at nandyan pa rin yung sasakyan niya. Sagot nito. Kung gano'n hindi pa ito bumababa, titignan ko lang yun, Mang Karding. Dadalan ko na pagkain. Kahit hindi magandang trato ni Yuan sa kanya, naawa pa rin ito sa lalaki. Lalo na't nagmahal lang naman ito kaya ganoon siguro ang epekto nito dahil labis itong nasaktan. Hindi alam ni Sanya kung anong nangyari sa dalawa. Minsan umuwi si Yuan na lasing at may mga pasa ito ng mukhang galing sa away. Hindi na din ito pumapasok sa kumpanya. Minsan tumawag sa kanyang ama nito at hinahanap si Yuan. Natatakot naman siyang magsabing totoo na nasa bahay lang nila ito at umiinom mag-isa. Kaya sinabihan na lang niya na hindi niya alam kung nasaan ito. Hindi na din nakikita ni Sanya si Almira kahit anino nito. Naisip ni Sanya na baka sobrang laki ng tampuhan ng dalawa. Pagkatapos niyang magdilig ng halaman ay narinig niyang kanyang cellphone na tumutunog.
Nang makita kung sinong tumatawag ay nagtaka ito kung bakit ito napatawag sa kanya. Bihira lang tumawag si Don Chow sa kanya. Hello po, magalang na sabi niya nang sagutin niyang tawag. Sanya, nandyan ba si Yuan? Opo, ibigay mo sa kanya at gusto ko siyang kausapin. Utos nito sa kanya. Pupuntahan ko lang po siya sa itaas. Saan nito tumakyat sa itaas. Hindi na nito pinatay ang tawag, balak sana niya itong tingnan o dala ng pagkain matapos magdilig ng halaman. Pero mas mabuti na rin tumawag si Don Chow. Hindi na siya mahirapan dahil may dahilan na siya. Nakakailang katok na siya sa kwarto nito pero wala pa rin sumasagot o hindi man lang bumubukas. Nang makita nitong hindi nakalakay, dahan-dahan itong pumasok. Madilim ang paligid. Nakita niya si Yuang nakabalot ng kumot. Yuan, gusto kang kausapin ni Don Chow? Mahinang sabi nito. Natatakot itong masigawan siya pero nagulat siya nang hindi ito sumagot. Lumapit siya dito at dahan-dahang kinalabit. Yuan, tawag niya dito. Dahan-dahan niyang inalis ang kumot at nagulat ito nang makitang nanginginig si Yuan. Hindi naman gaanong kalakas ang aircon. Nilagay nitong kanyang palad sa noon nito. Binawi niya ito agad nang maramdaman na sobrang init nito. Lo, tatawag na lang po ako ulit. Natutulog kasi si Yuan dahil masama ang pakiramdam, sabi niya dito. Fine. Narinig niya ang malalim na buntong hininga nito sa kabilang linya. Sabihin mo sa kanya na tawagan ako, sabi nito bago pinatay ang tawag. Dali-dali namang naghanap si Sanya ng bimpo at binasa ito. Pinunasan niya si Yuan dahil sa sobrang init nito. Naghanap siya ng gamot na pwedeng ipainom kay Yuan. Yuan, inumin mo muna to. Hawak ni Sanya ang gamot at isang basong tubig. Hindi siya nito pinansin at binalot lang nitong buong katawan ng kumot. Nilagay muna ni Sanya ang gamot at tubig sa ibabaw ng drawer. Yuan, inalis nito nakabalot na kumot pero nagulat ito nang hatakin ito pabalik ang kumot. Liv, malamig na sabi nito. Hindi ko kailangan ng tulong mo. Lumabas ka na sa kwarto ko. Madiin na sabi nito. Dahil sa takot ni Sanya, masaktan ay nagmamadali itong lumabas. Nag-aalala siya sa kalagayan ni Yuan pero alam nitong kaya siyang saktan ng asawa. Okay ka lang? Tanong ni Mang Karding. Si Yuan, Mang Karding, may sakit siya. Pero ayaw uminom ng gamot. Natatakot naman ako at baka saktan ako niya. Wika nito, ako nang bahala, ipagluto mo muna siya. Ako na magdadala sa kwarto niya at magpakain sa kanya. Ipapainom ko na rin ang gamot, sabi ni Mang Karding kay Sanya. Tumangulan si Sanya at nagtungo sa kusina upang magluto. Pagkatapos nito magluto, inilagay nito sa sopas sa may bowl sa inabot kay Mang Karding. Nasa may sala si Sanya tinihintay na bumaba si Mang Karding upang matanong kung kamusta ng asawa. Ilang oras din bumaba na si Mang Karding dalang binigay niya kanina. Agad niyang tiningnan kung kinain ba nitong niluto. Napangiti ito na makitang nabawasan ng sopas. Kahit hindi naubos ay natuwa na si Sanya. Pinilit ko pa, ang tigas talaga ng ulo ng batang yun. Napainom niyo po ba ng gamot? Tanong ni Sanya. Oo, napilit ko rin. Balikan ko mamaya, ako nang bahala dun para hindi ka masaktan. Salamat Mang Karding. Naku, wala yun, magpahinga ka na rin, namumutla ka kasi. Salamat Mang Karding. Kinuha nitong kinainan ni Yuan sa hinugasan. Pagkatapos ay umakyat ito sa kanyang kwarto. Bumaba lang ito ulit ng oras na para kumain si Yuan, kaya nagmamadali itong nagluto. Ganitong kanilang setup ng 3 araw. Si Sanya naghahanda sa pagkain at gamot ni Yuan pero si Mang Karding nagdadala nito sa kanyang asawa. Nagpasalamat na din si Sanya dahil magaling ng asawa pero nalulungkot ito dahil panay pa rin ang inom nito. Kahit kagagaling lang nito sa sakit ay naglalasing pa rin ito. Natatakot naman si Sanya na awatin ito at baka masaktan o masigawan siya. Saan ka pupunta ma'am? Hatid ko na po kayo. Sabi ni Mang Karding na makita si Sanya palabas ng bahay. Sa ospital po, dadalawin ko yung mga magulang ko. Sagot niya dito. Ihahatid ko na kayo. Ihahanda ko muna yung masasakyan. Hindi na rin umangal si Sanya dahil makakatipid siya dito. Pagdating niya sa ospital ay sinalubong siya ng kanyang ina na mahigpit ng yakap. Sabi mo sa akin tataba ka na sa susunod nating pagkikita? Biro ng kanyang ina. Hindi naman madali yun, Nay. Bigyan niyo po ako ng 1 buwan. Natatawang sabi ni Sanya sa ina. Hinatid ka ba ng asawa mo? Oo, Nay, pero hindi siya nakasama sa akin dahil may emergency meeting sa kumpanya. Pagsisinungaling nito sa kanyang ina. Naku, yung batang yun. Sobrang busy. Huling kita ko noong kasal niyo yata yun.
Kung tama ang pagkakatanda ko, pilit na ngumiti na lang si Sanya. Kamusta si tatay, Nay? Pag-iiba niya sa kanilang usapan. Okay naman, napapasarap talaga yata ang tulog. Biro ng kanyang ina kay napangiti ito. Halika dito anak, suklayan kong buhok mo. Lumapit naman si Sanya sa ina at tumupo ito sa may bakanting upuan. Napangiti ito na suklayan ng kanyang ina. Namiss niya ito, lagi kasing ginagawa ito ng kanyang ina. Sa susunod anak mo naman ang gaganituhin mo. Hindi na lang pinansin ni Sanya ang sinabi ng ina. Alam nito na malabo siyang magkaroon ng pamilya na pinapangarap niya, lalo't sa sitwasyon niya ngayon. Nay, paano kung sinasaktan kayo ni tatay? Iiwan mo ba siya? Bakit anak, sinasaktan ka ba ng asawa mo? Mabilis namang umiling si Sanya sa ina. Nagsisituloy ito dahil nagtanong pa siya. Baka may maiisip ang ina. Kaibigan ko po, Nay, hindi ko naman alam kung anong sasabihin ko, lalo't hindi ako sinasaktan ng asawa ko. Mabilis na sabi nito. Nagdarasal ito na sana maniwala ang kanyang ina. Naku anak, hindi mabuting sinasaktan tayo mga babae. Alam mo ba yung tatay mo, kahit kailan hindi ako pinagbuhatan ng kamay. Ayaw nga akong ipakagat sa lamok, sobrang maalaga at mahal na mahal ako. Napangiti naman si Sanya dahil sa sinabi ng kanyang ina. Pangarap talaga nito noon na makapag-asawa tulad ng kanyang ama dahil saksi ito kung paano mahalin ng kanyang ina at talagaan ng kanyang ama. Sabihin mo sa kaibigan mo, hiwalay niya na yung kanyang asawa. Hindi dapat siya pumapayag na saktan ito. Dapat marunong siya magpahalaga sa sarili niya. Tumangol lang si Sanya, gusto niyang sabihin kung paano hiwalayan kung nakatali siya dito. Pero hindi na lang ito sinabi ni Sanya at baka maghinala pang kanyang ina. Okay Nay, sasabihin ko. Mabuti anak. Kahit si Sanyang gusto na umalis sa pudar ng asawa pero nahihirapan ito dahil sa kalagayan ng kanyang pamilya. Kaya hanggang kaya niya ay titiisin niya ito. Anak? Po, kanina pa ako tawag ng tawag sa'yo. Ang tahimik mo. May iniisip lang Nay. Tumayo ito tumarap sa ina. Kailangan ko na palang umalis Nay. Babalik na lang ako sa susunod. Nakangiting sabi nito. Mag-iingat ka palagi ha. Niyakap siya nito't niyakap niyang kanyang ina. Nagpaalam nito't lumabas na siya. Sumakay siya sa elevator. May nurse pa siyang nakasabayan. Nginitian niya lang ito sa kapinindotang floor number. Napahawak naman si Sanya sa kanyang ulo na makaramdam ng hilo. Biglang nagdilim ang kanyang paningin. Hindi nito alam kung anong susunod na nangyari. Tanging huling narinig niya ang boses ng nurse na humihingi ng tulong. Nagising si Sanya at napatingin sa kanyang paligid. Nasa may kwarto siya at sa itsura nito ay nasa ospital pa rin siya. Gising ka na pala? Napatingin si Sanya sa kapapasok na babae. Nakasuot ito ng white coat. Sa itsura nito mukha itong doktor. Napangiti ito na makita nitong kasama. Walang iba ang kanyang matalik na kaibigan. Kinawayan pa niya ito pero sobrang seryoso ng mukha nito. Uuwi na po ako, Doc. Siguro pagod lang ako kaya nahimatay. It's a normal symptoms. Po, nagugulo ang sabi ni Sanya sa sinabi nito. No need to worry, it's just a normal symptom of a pregnant woman. Para namang binuhusan ng malamig na tubig si Sanya sa kanyang narinig, hindi mag-sink in sa kanyang utak, hindi siya makapaniwalang buntis siya. Pregnant? Tanong niya dito, nagbabaka sakaling na mali lang siya ng narinig kanina. Yes, Mrs. You're pregnant. Bakit sa lahat na nakita ko ikaw ang buntis na hindi masaya sa nalaman? Nagtatakang sabi ng doktor. Habang sa isipan ni Sanya paano siya matutuwa kung nagbungang ginawa ng kanyang asawa. Ano ang gagawin niya sa kanyang anak? Ano ang maibibigay na buhay niya dito? Lalo't kinamumuhian siya. Hindi niya akalain na may buhay sa kanyang tiyan. Nasasaktan siya para sa kanyang anak. Ano ang gagawin ni Sanya ngayong may buhay na sa sinapupunan niya? Tanggapin pa kaya niyang pananakit na natatanggap niya sa kanyang asawa? At ano kayang dahilan ng paglalasing ni Yuan? Iyan ang ating aalamin sa susunod nating kabanata.